Oy, may ibinulgar ka, Coffee. Natatandaan nyo ba si Luke Espiritu? Yung tumakbo sa pagka-senador at nakadebate dyan sa SMNI na nakaaway ni Larry Gadon. Natatandaan nyo pa ba, ka-Coffee? Itong si Luke Espiritu. May tapang ito, ka-Coffee, doon sa hearing ng SMNI. Pero medyo maraming hindi nagustuhan yung kanyang attitude sa debate na yan. Meron siyang ibinulgar, ka-Coffee. May dami daw dito, no? May ano ito eh. Pag sinabi mo dami, decoy ka coffee, no? Hindi daw po si speaker kasi ang pinapalabas nila ngayon, ang tatakbo daw po sa pagka presidente, pagsapit po ng 2028 ay si Speaker Martin Romualdez. Yan ang pinapatakbo. Yan daw yung hinuhulma na tatakbo sa pagka-presidente. Pero hindi raw yan, sabi ni Doc Espiritu. Si Amy Marcos daw po ang pipiliin ni President Bongbong Marcos bilang kanyang pambato sa 2028 presidential election. Sabi ni Espiritu. Yan ay kung naniniwala kayo dito kay Espiritu. Labor leader, attorney Luke Espiritu, ganyan siya kung inarawan dito ng politico.com. No? Kine-question niya si House Speaker Martin Romualdez kine-question niya yung usap-usapan, itong mga chismis, na si House Speaker Martin Romualdez ay tatakbo po sa pagka-presidente, suggesting it might be a tactical diversion hinting a potential political chess game involving Senator Amy Marcos. Kumbaga, ano lang dito si Romualdez decoy lang yan, o kaya front, ika nga ka-coffee, no? Para linlangin lang daw po ang tao. Sige, basahin natin ito. Sabi po ni Atty. Luke Espiritu, skeptical siya of the possibility that House Speaker Martin Romualdez would campaign for the highest office in 2028 presidential elections. So yung argumento na yon, natatakbo sa pagka-presidente si Martin Romualdez, hindi niya binibili o hindi niya tinatanggap o duda siya doon sa perception na yon na tatakbo. No? Espiritu stated that the rumors of the Speaker's presidential bet are too early and believes that he is merely acting as a lighting rod in order to conceal the real candidate from the political opponents of the Marcoses. Strategically, huwag na natin pag-usapan kung anong ano yan, kung anong partido yan, ang laro dyan talaga sa politika, no? Huwag mong i-announce na ikaw ang pambato, di ba? Kasi uunahin kang putaktihin. Tulad ng ginawa nila kay VP Sara Duterte, no? Kasi siya ang matunog, siya ang front runner. At wala pang ibang nakikita na front runner na posibleng tumakbo sa pagka-presidente. Anong ginawa sa kanya? Binugbog lang binugbog siya. Sunod-sunod ang mga issues. Totoo man o hindi, kasiraan din po yan ng kanyang pangalan. So yun ang number one na ginagawa ng mga strategists, no? Mga political, ano ba ito, mga expert ba to, mga political genius, i-conceal mo na ikaw ay tatakbo, lalo na po matagal pa, yayariin ka, bubugbugin ka. So parang ang argument dito ni Espiritu, pinapalabas lang na si Martin Romualdez ang tatakbo para si Martin Romualdez ang mababanatan, pero in fact, so parang naglalaro ka lang daw dito ng chess, ang totoo talagang pambato ay si Senator Amy Marcos. Ano sa tingin niyo dyan, Ka-Coffee? Ano ang inyong pananaw dito sa analysis ni Luke Espiritu? Agree ba kayo dyan o disagree kayo sa kanyang argument dito? Bakit niya kaya ito nasabi? Basahin natin. For tactical reasons, it will really be a bad tactical move na you do not conceal your intentions in that manner. Sabi niya po sa isang interview dyan sa Politiscoop. Napapansin ko kasi na yung mga early declarant na ganyan ay maagang target. Kaya nga yung pinag-uusapan nila, si Martin Romualdez, siya daw ay tatakbo bilang presidente. Alam ko na. Alam mo na may duda ako na yan ay totoo. He added, Espiritu raised the possibility that Senator Amy Marcos could be the true presidential candidate of the current administration and that her relationship with the Dutertes might be just to keep tabs on the strategies and movements of their political rival. Yan ang sinasabi ni Espiritu. Siyempre, kung inyong mapapansin din yung moves ni Senator Amy Marcos, yung friendship niya with the Duterte, intact pa rin yan. Hindi pa rin po nagagasgasan yan. At pinagtatanggol pa rin po niya ang dating presidente, no? Kung papansinin niyo, observe niyo yung ka-coffee, yung kanyang mga uh, strategies, no, yung ginagawa dito ni Senator Amy Marcos. Although Senator Amy Marcos has previously declared her undying support for the Dutertes, Espiritu believes that her actions are merely a ploy to conceal her true intentions as her opposition and criticisms toward Romualdez are rather inconsequential. Kung inyo din mapapansin, true friends ang turingan ka-coffee ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos. So, yun siguro yung mga pinagbabatayan dito ni Attorney Luke Espiritu kung bakit nasasabi niya na decoy lang ito, ploy lang ito. Kumbaga front lang itong si Romualdez
pero hindi talaga siya ang totoong pambato, kundi si Senator Amy Marcos. Or kung papipiliin man po kung sino ang i-endorse ni PBBM sa pagka-presidente, confident siya na si Senator Amy Marcos at hindi si Martin Romualdez. Anong sa inyo niyo dyan, ka-coffee, no? Medyo matagal pa nga ito eh, presidential elections na ito eh. Pero mahaba kasi talagang preparation kung tatakbo ka sa pagka-presidente. Napakahaba ng preparasyon dyan. Jeya, dapat si Speaker Martin Romualdez ang tatakbong presidente, ayun kung kay Amy. Yes, Amy Marcos kami, sabi ni Annie Walsh. Mel Warren, masyadong malayo pa halalan. Kahit sino ang magpinsan, basta wag lang ang pro-China. Ipunto rin naman dito si Linda Galvez. Ipagpatuloy niya ang mga magagandang adhikain ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Possible din naman kasi para magkaroon din ng continuity, no? Pero matagal pa po yan. Kutob ko lang naman, nakaschedule na ang Sara Amy na magtatandem sa 2028. That's possible. Leonardo Ansag, no? As of the moment, yun talaga yung ating makikita kasi wala pang iba. Sa side ng liberal, wala pang malinaw kung sino yung kaya nilang iharap. Sa totoo lang, wala pang matibay kasi ang options mo lang naman dyan. Sino ba? Lenny Robredo, Risa Ontiveros, Coco Pimentel, Laila de Lima. Itong apat ka-coffee. Pero wala pang malinaw doon kung sino ang pwede nilang ipantapat, posibleng ipantapat sa endorso ng administrasyon. Siguro doon sa apat na yan, ang pinakamay amor sa publiko ay si Lenny Robredo. Patakbuhin ulit nila sa pagka-presidente. Yun yung possible, di ba? Pero as of the moment, wala pa rin. Ang kung usapin ng frontrunner, si VP Sara Duterte pa rin ang pinakamalakas dito. At wala pang tao na lumalabas o umusbong na posibleng lumaban kay VP Sara. Or maliban na lang kung Senator Raffy Tulfo itatakbo rin ito sa pagka-presidente doon. Baka magiging ano yan. It's a battle between Sara Duterte and Senator Raffy Tulfo. If ever man, no? Pero as of the moment, wala pang ibang mga pangalan na lumulutang. Matagal-tagal pa yan, ka-coffee. Mahaba-habang usapin pa yan. Pero as of the moment, yan yung ating circumstances, no? Kahit sino na dyan, basta wag si Duterte, na BFF ng Chekwa. Di matandaan siya, di matanda na yan si Amy. Mas okay kay SMR kasi mas aktibo, no? Yung argument ni Giovanni Domingo dito. Naku po, lugaw si Risa PhilHealth ha. Pero hindi naman lulusot pa ka-coffee. Honestly, hindi pa lulusot yan. Lenny versus Sarah. Lenny na lang ako kesa kay Lutang na Sarah Dogs. Sabi ni Penny Aban. So yan pa lang as of the moment ka-coffee, nakikita natin mga lumulutang na mga pangalan. Wala pa pong medyo matibay, no, na maghaharap. Pero again, medyo matagal pa naman yan. Pero kulang na ang preparation dyan. Pero daan muna tayo ng senatorial elections next year kasi maingay na yan. Tingnan nyo yung mga commercials sa TV. Pag may napansin na kayo dyan, may mga commercials na maglalabasan ng mga politiko. Pagsapit po ng January, February, yan, may mga susulpot-sulpot na dyan, mga politiko, no? Nagsisimula na po yung mga panya para sa pagka-senador. The filing of candidacy, 2025, Mayo, election na naman ako, naingay na naman po. Yuki Masafumi, good PM. Tanong ko lang, Chekwa ba ang jowa ngayon ni Senator Amy? Rumors lang po yan, no? Wala pong confirmation dyan. Narinig ko lang din po yan. Amy Walsh, gusto ko si Amy Marcos maging presidente ng Pilipinas daw. Dapat Marcos pa rin sa 2028. Possible ka, coffee, pero matagal-tagal pa yan. Marami pa pong mangyayari. Pero ang malinaw, kung ikaw ay nag-aadi ka na maging presidente, huwag mong i-announce kasi bubugbugin ka ng batikos, bubugbugin ka ng criticisms at kakalkalin yung mga bagahe, mga excess baggage ka, coffee. Iisa-isahin yan. Kaya i-conceal lang yan. So, strategically, itago mo muna yan kung ano man po yan. Huwag ka mag-announce, di ba? Kaya kung titignan ninyo yung pattern, usually ang lagi nila sinasabi, well, hindi siya interested. Tumakbo, kahit sino man po yan ka-coffee, hindi siya interested. And then, 2 days before the filing o mismong last day ng filing ng candidacy, saka doon magde-declare na interested na siya tumakbo sa isang posisyon, di ba? Para iwas sa, para konti na lang yung oras ng mga bashers niya o mga critic niya, nakalkalan siya ng mga issue. Sige. Anong sa inyo dyan? Lagay sa comment section nang babasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Ang bilis ng oras ka-coffee. No? Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page or hindi pa po kayo naka-like, click lang po yung follow, click lang po like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo at hindi pa kayo naka-subscribe, click lang po ang subscribe. Alright, sige. Ako'y magpapaalam muna sa inyo ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ang inyong opinion, reaction, comment, like lang po at share dyan sa ating Facebook at sa YouTube. No? Ilagay dyan sa ating comment yung mga opinion ninyo.
Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.